Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo pang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Nais ng Diyos iligtas ang mga tao. Nais ng Diyos iligtas tayo. Tinuturuan niya tayo upang maging ganap ang ating pagkakilala sa Diyos. Sinasaway tayo at pinagbabalahan at sinasabi ang mga hindi gusto ng Diyos upang maging ganap ang ating kaligtasan, maging tiyak ang ating kaligtasan buhat kay Kristo Isos. Kaya ang sabi sa mga gawa ay ganito, Gawa chapter 4 verse 12, Kay Iso Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silaw ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Pinadala niya kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. Siya nagdusa sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka. Iligtas kayo. Iligtas tayo. Kaya sabi sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya kailangan ng tao makipag-isa kay Kristo Isos. Makipag-isa upang maging ganap ang kanyang kaligtasan, upang tiyak ang kaligtasan ng isang tao. Kaya sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Siya na isang bagong nilalang kung siya nagpag-isa kay Kristo. Ito ang tunay na pagbabago, makipag-isa kay Kristo Isos. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Dumaan ang nakaraang mga New Year at itong huling New Year, maraming mga tao nangako na magbago. Ngunit hindi natin kaya magbago kung tayo lang, kung sa atin lang, kung wala ang Diyos. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Dahil ang ating mga sakit ay spiritual. Tayo ay sumuway at gumawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya ang ating mga sakit ay spiritual. Diyos lamang ang makapagbago sa atin. Diyos lamang ang makagamot ng ating mga sakit na spiritual. Kaya kung magbago tayo na atin lang, hindi natin kayang gawin. 4 na buwan, babalik tayo. 1 taon, 3 taon, babalik tayo sa dati natin. Dahil wala ang Diyos sa iyong pagbabago. Ngunit kung ang Diyos ay nasa iyong pagbabago, tiyak ang pagbabago mo. Tuloy-tuloy. Dahil ang Diyos ang nagbabago sa iyo, hindi ikaw. Kaya maraming mga tao nangako magbago, ngunit hindi natin magagawa ito kung wala si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin makipag-isa kay Kristo Isos. Kaya ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang.
Wala nang dating pagkatao. Siya ay bago na. Napakaliwanag, siya ay bago na. Hindi ninyo alam ang ating mga sakit ay espiritual, bunga ng pagsuway at paggawa ng kasalanan sa Diyos. Diyos lamang at si Kristo Jesus ang makagamot ng ating mga sakit na espiritual. Kailangan magamot ito ng salita ng Diyos upang muling lumakas ang ating espiritu at magkaroon ng signal sa Diyos. Yang sabi dito sa Mateo chapter 4, verse 4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito'y pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Ngunit ang ating katawan ay kumakain ng niluluto ng pagkain. Ngunit ang ating espiritu ay kumakain ng salita ng Diyos upang lumakas at magkaroon ng signal sa Diyos. Kaya sabi sa unang Timothy chapter 4, verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituro mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito, at habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual, at ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ito'y pagkaing espiritual. Ang tunay na aral ang ating sinusunod. Kaya kung tunay na aral ang ating sinusunod, lumakas ang iyong espiritu. Maraming revelasyon sasabihin ng Diyos sa iyo kung ano ang dapat mong sasabihin. At ito'y ang salita ng Diyos ay ang ikaligtas ng tao. Dahil ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 16, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Kaya napakaliwanag. Kaya ito'y patuloy kami nangangaral upang maligtas kami. Ito ang kaligtasan. Ipangaral ang kanyang salita, pakinggan ang kanyang salita, sundin at isabuhay. Maliwanag ang sabi dito, patuloy mo isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Hindi lang kami ang maligtas, pati ang nakikinig. Kaya napakaliwanag ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at sundin at isabuhay. Kaya ang sabi dito sa Santiago, ay ganito ang sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 21, kaya talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos nakatanim sa inyong puso, ito makapagliligtas sa inyo. Ang sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng tamang asal, tamang karakter, tamang pagkakilala, tamang pagsunod sa Diyos. Iniiwas tayo ng Diyos gumawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay isang hadlang upang ang Diyos hindi tayo pakinggan, at itong dahilan ang kasalanan upang lumayo tayo sa Diyos. Kaya napakalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ito'y pagkain ng ating espiritu. Sa salita ng Diyos, kapag pinakinggan ninyo ang salita ng Diyos, babaguhin kayo ng Diyos. Dahil
pinakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1, chapter 5, verse 3, nalinis na kayo sa pamagitan ng salita. Sinasabi ko sa inyo, kaya ang bawat nakikinig sa salita ng Diyos, nililinis ng Diyos ang kanyang kanyang kasalanan. Nililinis ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Inahayag ng Diyos ang kanyang mga kasalanan upang ma-realize natin yan ang hindi gusto ng Diyos, upang tayo ay maligtas. Tayo ay nililinis ng salita ng Diyos. Tayo ay nililinis ng dugo ni Kristo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Binili niya tayo ng kanyang dugo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Tinubos tayo ng kanyang dugo. Siya ang nagdusa doon. Siya ay nagpasa ng krus. Sinuntok, sinipa, linatigo, dinuraan sa mukha at pinakahuyan, ipinahiya sa mga tao at sinampal, ipinako ang kanyang kamay at umagos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka, iligtas kayo, iligtas tayo. Kaya ang ating katawan na hindi na atin, binili na tayo ng dugo ng Diyos ni Kristo Jesus. Binili na niya tayo. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto chapter 6 verse 20, binili niya kayo ng malaking halaga. Binili tayo ng malaking halaga, ang kanyang dugo na nag-aagos sa krus ng Kalbaryo. Binili niya tayo, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Ang sabi sa verse 19, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi inyo. Ito'y mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Kaya dapat nating parangalan ng Diyos. Parangalan natin. Parangalan natin ng Diyos. Kaya kailangan ang mga tao marunong magparangal sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Marunong tayo magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Maraming kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo nagkasakit, pinagaling ng Diyos. Tayo ay namahirap noon, naghihirap sa buhay, ngunit pinagpala tayo ngayon ng Diyos. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Maraming mga tao naghihirap sa pag-aral ng kanilang mga anak. Ngayon nakatapos na ang kanilang mga anak. Pinagpala ng Diyos. Ngunit hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Gumanda ng buhay natin dahil sa tulong ng Diyos. Binigyan tayo ng lakas upang magkapaganap buhay. Binigyan ng hangin ang ating ilong upang mamuhay, upang mataguyod natin ang ating mga mahal sa buhay. Mapaaral upang gumanda ang buhay. Binigyan tayo ng gandang katawan na walang sakit upang makapaganap buhay, upang magkaroon ng pira. Kaya kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Ngunit ang nangyayari ay ganito sinasabi sa Roma chapter 1 verse 21, kahit kilala na nila ang Diyos, siya di nila pinarangalan bilang Diyos,
at pinasalamatan man, sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila ay nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nilang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan, upang sambahin ang mga larawan ng mga tao na may kamatayan. Ang sabi sa verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Kaya huwag tayo tumulad sa kanila dahil tayo ay mga iniligtas ng Diyos. Dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Tayo mga iniligtas ng Diyos. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos at parangalan ng Diyos sa kabutihan ginawa niya sa ating buhay. Kaya ang sabi dito sa unang Tesalonica chapter 5 verse 10, ipagpasalamat ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagat yaon ang ibig ng Diyos magpasalamat tayo sa Kanya. Ito'y isang pagpakilala sa Diyos. Kinikilala niya nga natin ang Kanyang kabutihan sa pamagitan ng pagpasalamat sa Diyos. Nakilala natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Yang sabi dito sa awit ay ganito sinasabi, awit chapter 107 verse 1 to 2. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at natili sa atin. Ang sabi sa verse 2, ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayan magpupuri, yaman nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Kaya naligtas tayo sa tulong ng Diyos. Naligtas tayo sa masakit at karamdaman sa tulong ng Diyos. Naligtas tayo sa kahirapan dahil sa tulong ng Diyos. Kaya maraming mga tao nakakilala sa Diyos, sila ay nagpapasalamat sa Diyos. Ngunit ang napakalungkot, maraming mga biyaya ang Diyos sa atin, hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. At ang mga biyaya natin ay hindi natin binabalik sa Diyos, ginagamit para sa Diyos, kundi yun pa'y ginagamit ni Satanas sa ating buhay. Kaya pakinggan natin ang mga tao na pinagaling ni Kristo sa mga sakit at karamdaman. 10 sila pinagaling, 10 kitungin, 10 aroon ang pinagaling ni Kristo Jesus. Ngunit isa lamang ang nakaalala sa kabutihan ng Diyos. Siya'y bumalik sa Diyos at nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos. Ngunit ano ang ginawa ng siyam na kitungin, siyam na aroon? Pinagaling sila ng Diyos, ngunit hindi man lang sila marunong lumingon sa Diyos upang magpasalamat sa Diyos. Sa 10 kitungin, sa 10 aroon, isa lamang ang bumalik sa Diyos upang magpasalamat, magbigay ng papuri sa Diyos. Sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, isa ba tayo? Isa ba tayo sa siyam na aroon, na kitungin, na hindi marunong magpasalamat sa Diyos? Isa ba tayo sa kanila? O isa tayo dito sa isang kitungin o aroon na bumalik sa Diyos at nagbigay ng pasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa atin? Kaya mga tao,
kumikilala sa Diyos, na nagpapasalamat sa Diyos, hinahanap niya ang kanyang mga turo at saway. Saan ba natin matagpuan ang kanyang mga turo at saway? Doon sa simbahan. Pumunta kayo, dahil ang simbahan ay isang paaralan upang turuan kayo kung paano nyo makilala ang Diyos. Ang simbahan ay isang ospital upang mariyab ang ating mga sakit na espiritual, upang tayo ay gumaling. Kaya hanapin natin kung nasaan naroon ang Panginoon upang magpasalamat. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil maraming mga tao ngayon hindi na nakarating ng 2025, 2022 na namatay na, yung iba 2023 namatay na, 2024 hindi na nakarating ng 2025. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos dahil nakarating tayo sa 2025 at dito na naman magsimula ang ating buhay, kung paano tayo pinagpala ng Diyos, kung paano tayo bigyan ng Diyos ng hangin ang ating mga ilong upang patuloy mamuhay sa ibaba ng lupa at parangalan natin ang Diyos. Maraming mga tao hindi nila alam magpasalamat sa Diyos. Hindi nila alam magpuri sa Diyos. Minsan sabihin mo, hallelujah. Tawan-tawanan nila ang hallelujah, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng hallelujah. Ibig sabihin ng hallelujah, purihin ang Diyos, dayawan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng hallelujah, purihin ang Diyos, dayawan ng Diyos. Bakit kailangan natin purihin ang Diyos? Dahil tayo ay may buhay pa sa 2025. Maraming mga tao hindi na nakarating sa 2025. Malakas naman ang katawan, maskulado, macho, mapira, hindi na dumating sa 2025. Ang kulang sa kanila, wala ang Diyos sa kanilang buhay. Paano sa ating kamatayan? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupulutin? Kaya kailangan natin ang Diyos. Dahil hindi natin alam ang ating buhay. Ang ating buhay ay parang aso lamang, parang usok. Nakikita mo ngayon, pagdakay nawawala. Yan ang ating buhay, parang damo lamang napakaiksi. Ngayon, kulay green ang kulay sa tag-ulan. Pagsapit ng tag-init ay lantana. Tuyo na. Ganyan na lang kaiksi ang ating buhay. Kaya kailangan natin ang Diyos. Kaya pasalamatan natin lagi ang Diyos. Makinig tayo sa sinasabi ng Diyos sa banal na aklat. Dahil habang pinapakinggan natin ito, nililinis tayo ng kanyang salita. Nililinis tayo ng ating mga kasalanan. Nililinis tayo ng Diyos sa ating mga sakit at karamdaman. Nililinis tayo ng Diyos at dalhin sa liwanag mula sa kadiliman. Yan ang ating Diyos. Mapagpalang Diyos, mapagmahal na Diyos na nakalimutan natin. Ang lahat nakikinig sa salita ng Diyos ay nililinis ng Diyos. Nililinis tayo ng kanyang habag, ng kanyang awa. Nililinis niya tayo sa pamagitan ng ating pagsunod sa Diyos. Nililinis tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya
at pagpasalamat sa Kanya, pagparangal sa Kanya, nililinis tayo ng Diyos. Kaya 2025 na, dapat baguhin natin ang ating sarili. Kaya kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Isa na tayong buhay. Nabuhay tayo, nakarating sa 2025. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Sisigaw sa pagpasalamat sa Diyos. Puri ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Yan ang dapat gagawin ninyo. Dahil kapag ginawa ninyo ito, ang Diyos ay natutuwa sa inyo. Ang Diyos ay naging masaya habang tinitingnan ka ng Diyos. Yan ay isang pagpasalamat, ay isang pagkilala sa Diyos. Kaya tayo kapag kumain tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kinakilala natin ang kabutihan ng Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, ay hindi tayo makakain. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nakahinga tayo. Binigyan niya ng hangin ang ating ilong. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Yan ang isang uri na pagparangal sa Diyos, ang magpasalamat, pagkakilala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi tayo magpasalamat sa Diyos, tayo ay nagkakasala sa Diyos. Nagkakasala tayo, tulad tayo ng karamihan, isang balasubas sa harapan ng Diyos, hindi marunong kumilala sa kabutihan ng Diyos, hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 1, verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinasalamatan bilang Diyos, ni pinarangalan man. Salit naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Kaya huwag tayo magmalaki sa ating kayamanan. Sabi nila, yumaman ako ang may gawa nito. Ang hindi mo alam, ano kaya kung hindi suplayan ng Diyos ng hangin ang ilong mo, mabuhay ka pa kaya? Kaya maliwanag ang sabi sa Matthew chapter 4, verse 24, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamagitan ng pagkain, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya marami ngayon mga tao, kita mo nangyayari sa California, mga mayayaman doon, mga billionaire, nagyayabang sa Diyos. Ano nangyari? Pinadalan sila ng Diyos ng malaking sunog dahil sa kanilang kahangalan. Hindi na nila kinikilala ang Diyos dahil mga bilyonaryo, mga tao nakatira doon. Kaya pinadalan sila ng sunog dahil may isang celebrity doon. Ang sabi niya, zero daw ang Diyos sa kanila. Wala ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin, yumaman sila dahil sa kanilang mga gawa. Hindi nila naalala na ang Diyos ang nagbigay ng hangin sa kanilang ilong. Pinagpala ang kanilang katawan, walang kapinsanan. Ano kaya kung bigyan ng Diyos ng kapinsanan na ating katawan? May stroke tayo. Makapaghanap buhay pa ba tayo? Kung may stroke tayo, hindi na tayo makapaghanap buhay. Isang inotel, isang papakainin na lang. Kaya maraming mga tao ngayon,
na hindi marunong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi marunong magpasalamat. Kaya nakita ng Diyos na ang mga tao napakamaraming balasubas ngayon. Tingnan mo nangyari sa California. Nagkaroon ng malaking sunog dahil nagmayabang sila sa Diyos, nagmalaki sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang Timothy chapter 6 verse 9, ang mga nagdanasang yumaman sa anumang paraan ay nahulog sa tukso at nabibitag sa masamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Napakaliwanag. Sabi sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, at dahil sa pagangat na makamalang salapi, may nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa kahirapan. Yan ngayon ang mga tao, mga bilyoner, hindi na kumikilala sa Diyos, nasasadlak sa kahirapan. Naghihirap ang kalooban. Kahit marami kang pira, naghihirap ang iyong kalooban. Hindi mo matagpuan ang kapayapaan na galing sa Diyos. Habang nagyayabang tayo ay sinusumpa ng Diyos. Kaya marami ngayon mayayaman na hindi masaya ang kanilang buhay. Dahil ang sabi sa Roma chapter 1 verse 21, kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip nag-aaka-aka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Nakita natin, tayo ba ay matalino o gaya ng isang mangmang? Kaya ang sabi dito sa Efeso chapter 5 verse 15, kaya ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng isang matalino at tulad ng isang mangmang. Mamuhay tayo tulad ng isang matalino, hindi tulad ng isang mangmang. Ano ba ang mangmang? Dahil sinabi ng Diyos dito sa ang mangmang, ang sabi dito sa Roma chapter 1 verse 21, kahit kilala nila ang Diyos, sila hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Yan ang mga mangmang, sabi ng banal na aklat. Kaya mamuhay tayo tulad ng isang matalino. Mapasaya natin ang Diyos sa pamagitan sa pagpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Dahil kung tayo nagpapasalamat sa Diyos, ang Diyos ay natutuwa sa atin. Ang Diyos ay nalulugod sa atin. Ginawa natin ang nakakalugod sa Diyos. Tulad ng isang kitungin, isang aruan. 10 sila pinagaling ng Diyos, ngunit ang isa bumalik sa Diyos at nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos sa kabutihan ng Diyos. Dapat maging katulad tayo ng kitungin na ito, ng aruan, kung paano marunong lumapit sa Diyos at magpasalamat sa Diyos. Kaya kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Dahil ito nakakalugod sa Diyos. Dahil sabi sa Colosas chapter 2 verse 7, sabi sa verse 6, yaman tinanggap ninyong Panginoong Jesucristo, mamuhay kayo sa parang karapat-dapat sa Kanya. Ang sabi sa verse 7,
manatili kayo sa Kanya, isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa panampalataya, itinuturo sa inyo, laging magpasalamat sa Diyos. Lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Baka hindi man lang tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Dapat 2025 na, baguhin natin ating sarili. Dapat marunong na tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil sabi dito sa Pilipos chapter 2 verse 13 ay ganito sinasabi: sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa inyo ng pagnanasa sa kakayahang may sagawa ang Kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang tutulo pagtatalo upang kayo maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama, sa gayon magsisilbing kayong ilaw sa kanila tulad ng tala nagniningning sa kalangitan. Yan ang nais ng Diyos. Tulad ni David, siya ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Siya ay laging nagpupuri sa Diyos. Dahil sa kanyang pagpupuri at pagpasalamat sa Diyos, si David ay nasa puso ng Diyos. Kinalulugdan ng Diyos. Kinalulugdan siya ng Diyos, si David. Kaya nakita natin ang pagpasalamat sa Diyos. Ang Diyos ay natutuwa sa atin, nalulugod sa atin. Tingnan mo ang kwento ni David kung paano siya nagpapasalamat sa Diyos. At tingnan mo naman ang kanyang asawa na si Michal. Nilait-lait niya si David dahil si David ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ang sabi dito, ang sabi sa ikalawang Samuel chapter 6 verse 16, nang sila'y papasok sa lungsod ni si David ay noon, naglulundag at nagsasayaw, at natungawan ni Michal na anak ni Saul. Hindi niya kinatuwa. Kayo ba nagpupuri sa Diyos? Naglulundag ba kayo tulad ni David? Nagsasayaw ba kayo sa tuwa tulad ni David? O kaya tulad kayo ni Michal, na anak ni Saul, na hindi na niya ikatuwa, hindi siya natuwa kay David sa ginawa ni David, na pagpupuri sa Diyos, pagpasalamat sa Diyos. Kaya nang umuwi si David sa kanilang bahay, pag-uwi ni David upang kumustahin ang kanyang sambayanan, sinalubong siya ni Michal. Binabati niya si David ng ganito: dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw, nagsasayaw sa harapan ng mga alipin. Yan ang tingin ng mga tao na hindi makadiyos. Kapag nagpupuri ka sa Diyos, ay para isa kang baliw. Nagsasabi ka, haleluya, purihin ang Diyos, para kang isang baliw. Nakita mo ang nangyayari. Sumagot si David, ginawa ko yan sa harapan ni Yahweh dahil sa laki ng kagalakan. Salip ang iyong amang at kanyang sambayanan. Ako ang pinili ni Yahweh upang mamahala ng Israel. Patuloy akong sasayaw upang parangalan ang Diyos na si Yahweh. At gagawa pa ako masaol dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa. Ngunit sa paningin ng mga babae ngayon, marangal ako na aking ginagawa sa paningin ng Diyos na isa akong kapuri-puri. Nakita natin
panindigan ni David, kung paano niya pinarangalan ng Diyos, nagtalon-talon, naglundag-lundag sa pagpasalamat sa Diyos, pagpupuri sa Diyos. Ganyan din ginagawa ng ibang Kristiyano. Tumatalon sa galak, sa tuwa dahil sila iniligtas ng Diyos. Ano ang sabi ng mga Marites? Tingnan mo sila, parang mga baliw. Tulad sila ni Nicole. Kapag magsalita, kaya hindi alam ng mga tao, ang ginagawa ni David ay para sa Diyos, parangalan ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit ito'y pinagsabihan siya ni Nicole na parang baliw. Kaya ang sabi dito sa Marcos, chapter 3, verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga taong lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinamang lumalait sa Espiritu Santo ay hindi mapatawad ang kanyang kasalanan at hindi mapapawi kailanman. Kaya kapag sa Espiritu Santo tayo nakasala, ay hindi tayo mapapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya maraming mga bagay na hindi natin alam ang iwaga ng Diyos. Kaya kailangan natin mag-aral, makinig. Baka tayo ay nagkasala na wala naman tayong alam, nagyabang-yabang tayo. Kaya dahil ang sabi dito sa unang Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino mang umamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Sa Diyos tayo umamak. Kaya sininangyali kay Nicole, hinamak niya si David, nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, naglundag-lundag, sumayaw. Pinagsabihan niya si David na parang baliw. Ano nangyari kay Nicole? Hindi siya nanganak hanggat siya'y namatay. Hindi siya nanganak hanggat siya'y namatay dahil hindi niya alam ang kanyang inalapusta ay ang Espiritu Santo nasa kay David. Kaya maraming mga tao hindi nila alam, kaya hindi nila kayang magparangal sa Diyos. Ngunit kay Satanas, nagawa nilang parangalan si Satanas araw-araw sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan. Ngunit ang pagpasalamat sa Diyos ay hindi nila kayang gawin. Dapat tayo ay mga iniligtas ng Diyos, ay marunong na tayo magpasalamat sa Diyos, magpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Isa tayong mahirap noon, ngayon hindi na. Dahil pinagpala tayo ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Alalahanin mo, may utang tayo sa Diyos na dapat bayaran mo sa Diyos sa pamagitan ng pagpapasalamat, pagparangal, pagpupuri sa Kanya. Kung ilang taon ka na, yun ang mga taon na may utang ka sa Diyos. Yun ang mga taon na binuhay ka ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang hangin na inilagay sa ilong mo. Kaya bigyan natin ang Diyos ng pasasalamat sa kabutihan niya sa ating buhay. Ito ang kabutihan ng Diyos. Binigyan niya ng hangin ang ilong mo upang mabuhay ka. Alalahanin mo, ang Diyos ang tunay nagmamahal sa iyo. Dahil kung hindi bigyan ng Diyos ng hangin ang ilong mo, buhay ka pa kaya? Buhay ka pa kaya? Kung hindi bigyan ng Diyos ang hangin ang ilong mo, ang lakas loob pa ng mga tao na insultuhin ang Diyos. Ang lakas ng loob nila
suyaan ng Diyos. Tingnan mo nangyari sa California. Dahil siya'y anak ng bilyoner, mga bilyoner doon. Sinuyaan nilang Diyos. Kaya yan nangyari, nagkaroon ng malaking sunog doon. Dahil sa kanilang kahangalan. Hindi man lang sila marunong magpasalamat sa kabutihan ng Diyos dahil sa kanilang sobra-sobrang kayamanan. Dahil ang sabi dito sa mga awit, chapter 68, verse 19, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang sabi sa verse 20, ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa'y magligtas sa atin. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Kahit sa bingit tayo ng kamatayan, tayo ay hinahango niya at iniligtas. Kaya purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Pasalamat tayo sa Diyos. Tulad ng isang kitungin, siya'y bumalik sa Diyos at nagpapasalamat sa Diyos dahil siya'y pinagaling ng Diyos ng kanyang mga karamdaman, mga sakit at karabalatian. Sa kanyang kahirapan, pinawi ng Diyos at binigyan kayo ng kasaganahan. Kaya dapat nating purihin ang Diyos sa ating buhay. Dapat marunong tayo kumilala sa kabutihan ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa awit chapter 56 ay ganito naman ang sinasabi. Awit chapter 56 verse 12. Ang anumang pangako ko'y dadaling ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasasalamat sa iyo'y ihandog. Nakita mo ang mga tao na makadiyos, marunong magpasalamat sa Diyos. Ang sabi niya, ang anumang pangako ko'y dadaling ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pagpasalamat sa iyo, aking ihandog. Hallelujah! Sapagat ako'y iniligtas mo sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap ng katalunan. At ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. Tayo ba nagpasalamat sa Diyos dahil maliwanag ang ating mga mata? Tingnan mo, maraming ngayon mga bulag, mga malabo ang mata. Kaya mapalad ka, maliwanag ang mata mo. Makapaganap buhay ka ng maayos. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. At pasalamat tayo. Dinggin natin ang kanyang mga salita. Dinggin natin ang kanyang mga saway. Dinggin natin ang kabutihan ng Diyos. Mga hindi niya gusto, dinggin natin. Bakit kailangan natin ito dinggin? Dahil tinuturuan tayo kung paano tayo maligtas. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo mamuhay na may kagalakan sa harapan ng Diyos. Tinuturuan tayo ng kanyang salita. Pinadala niya ang Espiritu Santo upang patnubayan tayo, gabayan tayo, turuan tayo, iligtas tayo sa lahat ng kapamakan. Kaya ang sabi sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 19, huwag ninyong adlangan ang Espiritu Santo. Sabi sa verse 20, huwag ninyong hamakin ang anumang payag mula sa Diyos.
Sabi sa verse 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Sabi sa verse 22, lumayo kayo sa lahat ng kasamaan. Huwag kayo gumawa ng kasalanan. Naway lubusan kayong pagkabanalin ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan at naway panatilin niya na walang kapintasan ng buong ninyong pagkatao ay inyong katauhan, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Kaya kilalanin mo ang Diyos, parangalan mo ang Diyos, pasalamatan mo ang Diyos. Dapat tayo ay maging adik sa pagsunod sa Diyos. Dapat maging adik tayo sa paghanap sa kalooban ng Diyos. Dapat maging adik tayo sa pagpasalamat sa Diyos, pagpupuri sa Diyos. Hindi maging adik sa pagsunod, sa paggawa ng kasalanan. Maging adik sa droga o sigarilyo o maging adik sa pagsuway at paggawa ng kasalanan. Dapat tayo ay maging adik sa pagsunod sa Diyos. Maging adik tayo sa paghanap ng kanyang kalooban. Maging adik tayo sa pagpasalamat sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Ganyan ang nais ng Diyos. Maging adik tayo sa Diyos, hindi sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang sabi dito sa awit chapter 56, ay ganito sinasabi niya, verse 12 to 13, ang anumang pangako, dadalhin ko sa iyo, Diyos, ang hain ng pagpasalamat ay sa iyo ihandog. Kaya kailangan natin maghandog lagi ng papasalamat sa Diyos. Dapat maghandog tayo ng papuri sa Diyos. Maghandog tayo ng pagparangal sa Diyos. Sabi sa verse 13, sapagat ako iniligtas sa bingit ng kamatayan. Dapat magpasalamat kayo sa Diyos, magpuri sa Diyos, dahil iniligtas kayo sa bingit ng kamatayan. Iniligtas mo rin ako sa ganap na kasamaan. At ngayon ang lakad ko sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. Hallelujah! Kaya kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Huwag tayo gumaya sa iba na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Huwag tayo gumaya sa mga hindi maka-Diyos, mga tao na ayaw kumilala sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos. Ang sabi sa Roma chapter 1 verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos at ni pinasalamatan. Sa halip nagkakaaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Huwag tayo tulad nila. Ito ang buhay natin ay lagi magpasalamat sa Diyos, magpupuri sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! At huwag tulad ng isang balasubas sa harapan ng Diyos. Walang utang na loob sa Diyos. Tayo ay iniligtas niya. Gantihan natin ang Diyos ng pagparangal, pagpapuri, pasasalamat. Dahil tayo ay isang pinili niya at iniligtas. Hallelujah! Kaya lahat ng iniligtas ng Diyos, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos.
Yan ang nais ng Diyos sa mga tao marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Hallelujah! Sabi naman dito sa Titus, chapter 3 verse 3, noong una tayo nalis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo, naging alipin tayo ng sari-saring damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Nag-aari sa atin ng masamang isipan at pagkainggit, at tayo'y kinapuputan ng iba at sila kinapuputan din natin. Ngunit nang mayag na ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamon natin ito hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo, ipinangnak muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbibigay ng bagong buhay sa atin sa pamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ibinuo sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pagkabanalin ng kanyang pag-ibig at makamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Mapanaligan ang mga aral na ito, kaibig kong buong tiyaga mong ituro ito sa mga nanalig sa Diyos upang ilan-ilang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Sa mga ito ay mabubuting at pakinabang ng mga tao. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tinayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siya bumaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, karapat-dapat sa Diyos. Samantala inintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpayag sa ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Sa gitna ng kanyang kaniningan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo, iligtas kayo, iligtas ka sa lahat ng kalikuan at lilinisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumagawa ng mabuti. Ipayag mo ang lahat ng ito. Gamitin mo ang buong mong kapangyarihan sa pagpalakas ng loob at sa pagsaway sa iyong mga nakikinig. Huwag mong bigyan daan, alipustahan ka. Alipustahin ka ng sino man, huwag mong bigyan daan. Kaya sabi dito sa unang Timothy, sabi sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Hanggang si Kristo ay dumating. Huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Ang sabi sa verse 15, isagawa mo ito at lubos mong italaga ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-uunlad espiritual. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka. Upang maligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Itong salita ng kaligtasan, salita ni Kristo Jesus, nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Sana may napulot kayong aral sa mensahe ni Kristo Jesus sa banal na aklat. Purihin natin ang Diyos. 2025 na, magpuri tayo sa Diyos. Dati hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Ngayon, marunong na tayo.
pagising mo pa lang, sabihin mo, thank you Lord, salamat sa liwanag ng daigdig na aking nagisnan. Salamat o Diyos sa pagkain na biyaya mo upang ang Diyos ay matuwa sa inyo. Salamat o Diyos, nakauwi ako sa bahay, galing sa trabaho, naligtas sa disgrasya at kapamakan. Salamat o Diyos sa lahat ng kabutihan, kung paano mo niligtas ang anak ko sa masakit at karamdaman. Salamat o Diyos kung paano mo pinalakas ang aking katawan na walang sakit at karamdaman upang makapamumuhay na maayos at mabuhay ko ang aking mga anak. Kaya marunong tayo magpasalamat sa Diyos. 2025, nais ng Diyos marinig ang pasalamat nyo. Kung paano nyo kinikilala ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Kung paano ninyo kinikilala ang Diyos. Dahil ang Diyos nakatingin sa inyo, tinitingnan ka mula umaga hanggang araw, hanggang hapon, hanggang gabi. Tinitingnan ka kung ikaw ay marunong kumilala sa Kanya at magpapasalamat sa Kanya. Kaya hallelujah, purihin natin ang Diyos, nakarating tayo sa 2005 na buhay. Marami makasama natin, malaki pang katawan, hindi na nakarating sa 2005. Ang iba 2022, wala nang hangin ang kanilang ilong. 2023, wala nang hangin ang kanilang ilong. 2024, wala nang hangin ang kanilang ilong. Ngunit sa atin, 2025, naroon pa ang hangin sa ating ilong. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos. Diyos ang may gawa nito para mabuhay ka. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Antayin natin ang ating kasama. Nais niya rin ipahayag sa inyo ang salita ng Diyos, salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan, kung paano napakabuti ng Diyos sa inyong buhay. Hallelujah, antayin na lang natin, mamaya-maya, nandito na siya. Hallelujah, purihin ang Diyos. Ang Diyos, tinitingnan tayo kung tayo nakikinig o hindi, kung tayo ay natutuwa o hindi, kung tayo ay nagpapasalamat o hindi. Hallelujah, purihin ang Diyos. Purihin sa ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah.